Feel surreal pa rin sa akin kasi graduating ako as cum laude. Growing up, nung bata ako, na-realize ko lang na mahirap kami is because every time na may mga family gatherings, may makikita may mga members ng family namin. Siyempre, during Pasko, may celebration, ganun. Makikita may mga parang lucky pot, yung mga dadala ng ganyan yung tita namin, magagaling yung tito ko, ganun. Kami naman yung family na feeling ko left out kami, ganun. Tapos parang nakikita ko ang nanay ko is magkaroon siya ng ambag, siya yung magluluto or siya yung maghuhugas ng plato. Tapos yun, parang feeling ko left out kami doon sa side ng papa ko. Kaya parang talagang pinurso ko na kailangan makapagtapos ako. Ako po si Alfred Lozano, 22 years old from Matalay, Tarlac City, and nag-aaral po ako sa Tarlac State University, graduating as with the degree of BSPA major in Financial Management. Feel surreal pa rin sa akin kasi graduating ako as cum laude, and which I'm really proud of kasi during pag-study ko is I'm also a manager of IBA ng APU. To give you a story kasi nung first time pa mag-apply dito, bakasyon yun actually. Tapos yun, I was applying for a waiter lang. Kasi nga, ito yung mga pace ng mga student before kasi kapag bakasyon, ganun, walang magawa. Try ko mag-apply as a waiter. Tapos yun, tignan na yung resume ko. Tapos yun, kinuha nila akong manager. Na 1 year na last June. Kasi before, hindi ko talaga siya plan i-continue while studying. Kasi nga, talaga mahirap maging working student. Kaya yun talaga iniisip ko before na parang hindi ko siya kayang sabayin. Kasi nga, parang, syempre, baka papabayaan ko yung schoolworks ko. Tapos, yun. So, kinonsult ko yun sa may-ari ng iba ng Apo. Yun, parang sabi niya naman, thankful naman ako, grateful ako kasi kinonsider niya yung schedule ko. While nag-aaral ako, yung schedule ko is parang, kung kailan ako free, doon ako pwedeng pumunta sa work, pwede ako mag-work, ganun. Super, hindi ko siya ma-imagine kasi number one kasi yung time management considering kasi yung schedule ko kasi after school didiretso ko dito, uuwi na ako mga bandang 11, tapos syempre yung school works pa tatapusin mo pa, so yun talaga sa oras yung merong mga circumstances na minsan nakakalimutan na yung schedule ko, late na pala ako pumasok. Tapos there was one time final exam namin, tapos yun ala ko yung exam namin is 1, tapos tumawag yung mga classmate ko, 11 na pala. Tapos yun talagang, may time na talaga pumunta ako ng school na wala ako ligaw bagong gising. Talaga nagmadali para makapag-take na exam. Tapos yun, parang feeling ko naman kasi, grateful ako kasi parang I'm surrounded by good people. Parang nagbibigay sila ng mga consideration, gano'n. Hindi ko naman siya pinili kasi nga, parang pinurso ko lang siya nung vacation. Tapos, yun, parang naging considerate kasi yung may-ari, tapos parang I enjoy naman yung mga trabaho ko. Naging bearable siya, ganun. Hindi ko rin siya alam kung paano ka siya na-overcome. Kasi siguro, when it comes to time management talaga, you have to prioritize yung mga priorities mo, of course. Kasi nga, yung mga gala, nawala na yun. Tapos, yun talagang from school, tapos pupunta ng work, ganun siya. Growing up, nung bata ako, na-realize ko lang na mahirap kami is because every time na may mga family gatherings, may makikita may mga members ng family namin. Kasi syempre, during Pasko, may celebration, ganun. Makikita may mga parang lucky pot, dala ng ganyan tita namin, magagaling yung tito ko, ganun. Kami naman yung family na feeling ko left out kami, ganun. Tapos parang nakikita ko ang nanay ko is para magkaroon siya ng ambag, siya yung magluluto or siya yung maghuhugas ng plato. Tapos, yun, parang feeling ko left out kami doon sa family doon sa side ng papa ko. Kaya, parang talagang pinurso ko na kailangan makapagtapos ako. And also, siguro din parang may ma-improve din ako. Bilang part of LGBT, syempre, para kasi tanggapin ka ganun. Para ma-proof mo na hindi ka ganyan lang. Iba kasi yung pagtingin nila pag part ka ng ganun eh. Hindi naman siya nabubuli, parang feeling ko kasi before, ayoko talaga siya gano'n. Hindi ko matanggap yung sarili kong gano'n. Kasi I'm surrounded by religious people, tapos hindi sila into gano'n. So parang hindi ko kayang makita yung sarili ko. Tapos there was one time na parang, yun nga, parang ito na lang yung nakikita kong solusyon na para ma-improve ko na wala akong mararating dahil sa gano'n ako. At para matanggap ako gano'n. They are actually proud kasi nung ano pa lang, wala pang official result na mag-cum laude is na-ask ko na sa register kung running ba siya for Latin, gano'n. So sila,
nasabi ko na sa kanila, pero sabi ko, huwag niyo muna ipakalat, parang hindi pa sure. Parang sila talaga yung excited na parang ibabalita na cum laude ako, ganun. Actually, 4 kami. So, first time, si ate ko, hindi rin sila nakagraduate, tsaka si kuya ko. Pangalawa akong bunso. So, first time na may mag-graduate sa family namin, tapos cum laude pa. It feels surreal pa rin sa akin, kahit na, yun, ngayon ko lang na-imagine, parang nag-aaral ako, tapos nakakapag-work pa ako. Tapos, hindi ko talaga siya ma-imagine nung talaga na mga gusto ko din na provide ko. Of course, hindi ko na din kailangan humingi ng baon, ganun. Advice ko lang sa mga students is parang kapag di nila kaya or parang natatakot sila, parang if it scares you, parang pursue it even more. Kapag na-scare ka, meaning parang you're stepping out of your comfort zone. So meaning, scary kasi na parang mag-i-stay ka lang kung saan ka, while yung ibang tao is, they choose to grow. Ganun. Meron talagang time na gano'n na parang hindi ko na kaya, gano'n, parang gusto ko nang sumuko. Kapag nga, na-motivate ako ng boss ko kasi nga, meron talaga part na minsan natatakot ako harapin, parang hindi ko kaya. Parang yung boss ko talaga niya, kaya mo yan, parang natatakot ka lang. Parang una, kaya tinawag niya siguro akong paggaga kasi nga, iniiyak ko muna, gano'n. Tapos kapag naharap ko naman siya, doon ko nare-realize na parang, kaya ko naman palang gawin yung mga ganong bagay. Ayun, about this experience na yun, since unang akong gagraduate sa family ko, I will make sure na family namin when it comes na magkaroon na kaming sariling pamilya. Walang mali-left out. Lahat is parang treated equally. Ganon. Sure ko sa kanila parang matitreat nila yung mga, parang hindi na nila ma-feel na left out sila kasi, yun nga, they're hoping kasi I am yung unang nag-graduate. So, yun, parang siguro ako yung mag-i-initiate or mag-i-start na ganong bagay. Wala akong sama ng loob sa mga relatives ko before or tampo kasi inisip ko na lang kasi they tried din naman ipaaral yung ate ko, ganon. So, parang thankful din naman ako kasi ang ginawa ko na lang is parang tinake ko yung mga ganong bagay as my motivation. So, doon, talagang lalo ako nagpursige mag-aral.